Alright mga kapatid, posible na daw, no, posibleng sumama sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang Amerika. Dahil nga kung naaalala ninyo mga tol, etong parang kahapon lang o nung isang araw, nagsagawa ng resupply mission ng ating PCG, no, dito sa BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla dito sa may Escoda Shoal, no, mula nung Abril. Kaso yung ating mga Coast Guard ay napaatras ng sandamakmak na China na humarang sa kanila. Higit 20 barko ng China mga tol ang humarang sa 2 barko ng ating Coast Guard. Kaya yung resupply mission sana nila failed. Bigo, no? Kaya ito ngayon pinag-uusapan na maaari daw samahan ng Amerika, US Indo-Pacific Command, ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa ng resupply mission, no, sa mga sundalong naka-istasyon sa West Philippine Sea. Not particularly sa tawag dito sa BRP Teresa Magbanwa, kundi sa lahat mga tol, no, ng mga sundalong sinusuplayan natin. Kasi ngayon mga tol, after ng pag-uusap ng China at Pilipinas at nagkasundo daw di umano na pahupain ang tensyon every time na magsasagawa tayo ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, dito naman sila ngayon bumawi, no, sa resupply mission natin sa ibang mga sundalong naka-istasyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Yan naman ngang hinaharas nila ngayon. So talagang lumalala mga tol ang mga topak sa ulo nitong mga Chinese Coast Guard. Talagang matindi sila mga tol. Kaya eto pinag-uusapan ngayon, nasasamahan daw ng US Indo-Pacific Command ang ating mga sundalo mga tol. Pero yan ang ating panoorin ngayon, bibigyan natin ng reaction video mula rito sa UNTV. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maaaring samahan ng mga barko ng Estados Unidos ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga resupply mission sa mga sundalong nasa istasyon sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na mga serye ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sunod-sunod actually. Sunod-sunod. Binangga nila yung BFAR, binangga nila yung 2 barko ng Coast Guard na nabutas mga tol. At etong nakaraan may resupply mission ng Coast Guard natin, bigo atras. Dahil pinalibutan sila o pinaligiran sila ng higit 20 barko ng China Coast Guard. Matindi talaga. Ayon kay Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, isa ito makatwirang opsyon na nangangailangan ng konsultasyon sa pagitan ng mga kaalyado sa kasunduan. Siyempre, kailangan din payagan muna yan ng Pilipinas. 'Di ba? Kailangan muna talagang payagan ng Pilipinas yan. If talagang hindi na kaya ng Pilipinas, mga tol, if talagang hindi na kaya ng ating mga kasundaluhan na mag-supply at wala na silang opsyon o wala na silang kakayanan talaga para gawin pa yung trabaho nila, talagang hihingi na sila ng tulong sa US. Pero 'di ba parang nakakahiya yun, mga tol? 'Di ba? Simpleng resupply mission, hindi ko sinasabing napakadali lang. Simple ibig sabihin mga tol, medyo mas mababa yan kaysa sa labanan. Kasi nga 'di ba inaapi tayo ng China, ganyan-ganyan. Sinasabi natin kaya naman natin pala ganyan pero hindi lang natin ginagawa kasi ayaw natin palalain. Pero paano natin papalagan yan kung sa simpleng resupply mission hindi natin masagawa? So ano pang inaasahan natin, nakakayanin natin sila sa labanan, 'di ba? First step is consultations on the articles, and so when you ask, would the U.S. consider? I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty. Which is aalmahan yan ng China. Sasabihin nila hindi dapat nangingialam ang US, di ba? Pero hindi kasi nila kinikilala pati yung alyansa natin eh. Yun ang mga lokong yun mga tol eh. Pati alyansa ng Pilipinas at US ayaw nilang kilalanin eh. Di ba inaalmahan nila yan? Pero eto sinabi na nga nito na entirely reasonable mga tol eh. Kaalyadong bansa natin yan eh, di ba? Reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance.
Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, gagawin muna nila ang lahat ng opsyon sa pagganap ng kanilang misyon Tama. bago humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. The attitude of the armed forces of the Philippines, as dictated by the Philippine laws, is for us to first rely on ourselves. So we are going to try all options, all avenues that are available to us in order for us to achieve the mission. And in this case, the resupply and rotation of our troops. Tama mga tol di ba? Kung hindi kaya sa dagat, o di gawin natin sa himpapawid. Di ba? Kung paano natin mga tol sinasagip, di ba yung helicopter kaya naman nilang tumigil ng matagal sa ere mga tol. O di habang nakatigil yan, ibinababa yung mga supply. Or mga tol, alam ko yung BRP Teresa Magbanwa, meron niyang tawag dito, meron niyang helipad, no, sa may bandang likod niya. No, pwedeng bumaba doon yung helicopter at magdala ng supply. Kung hindi kaya ng isang hatiran lang o di dalawa, tatlo, hindi lang naman uubra yan mga tol kung yung helicopter natin is pababagsakin ng China. Which is kapag ginawa ng China yan mga tol, ano ba sasabihin ng Pilipinas sa tingin nyo? Hinaras yung eroplano natin pero hindi pa armed attack yan. Hindi na, armed attack na yan. Pinabagsak na nila eroplano natin mga tol Diba? At which is parang sa tingin ko malabong gawin ng China ang pababagsakin nila helicopter natin. Pero tulad nga ng sinabi nito ni General Bronner, maraming option. Lahat ng avenue na pwede nilang gawin, gagawin nila. So tignan natin mga tol kung isa sa mga magiging option nila yung mag-resupply gamit ang air, no? Gamit ang himpapawid. No, tignan natin mga tol. So while we can do it by ourselves, we will do it. And we will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Gawin na nila ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi ito, isa pang balita mula pa rin sa UNTV mga tol. Hindi tayo nagbabalita Nanonood lang tayo ng balita at binibigyan natin ng reaksyon, opinion, komentaryo ang mga balita. Ito ang isa pang balita. Supply sa PH vessel sa Escoda Shoal o yung Teresa Magbanwa, paubos na daw. Diba? Paubos na mga tol. So anong mangyayari dyan pag naubos yan? Gutom. Yung mga sundalo dyan mga tol o yung mga tripulante dyan. At ang gagawin yan, syempre pag nagutom sila, ay papakap na yan. Diba? Yun ang gustong mangyari mga tol ng China. Gutumin yung mga nandiyan dyan para mapilitan ng Pilipinas na alisin yung barko dyan. Kasi nga naunsya may yung plano nilang magtayo ng dyan ng island Kaya nga tayo nagbabantay dyan So ito, panoorin natin to. Well, I have to admit it is really difficult on the part of the Philippine Coast Guard to resupply BRP Teresa Magbanwa right now. Kahapon, August 26, nabigo ang Philippine Coast Guard o PCG sa tangka nitong magdala ng mga supply sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda Shoal. Pero ibo mga tol nakakalungkot man pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan na sa mismong karagatan natin ay nahihirapan tayong kumilos. Masasabi ba nating malaya tayo nun? Comment nga kayo mga tol. Masasabi nyo bang malaya yung ating bansa kung sa mismong soberanya natin, kung sa mismong ating karagatan, hirap tayong makakilos, no? Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Commodore J. Tariela, pangunahing dahilan nito ang labis na deployment ng mga Chinese vessel sa dadaanan ng BRP Cabra at BRP Cape Engaño. Bukod dito, pagsapit anya ng hapon ay hindi na naging maganda ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat kung kaya't nagdesisyon ang PCG na i-abort ang resupply mission. Dahil dito 5 oras daw nagkaroon ng negosasyon yan sa isang balitang napanood natin. 5 oras nagkaroon ng negosasyon yan kasi talagang hinarang na sila. May mga kasamang media yun hinarang na sila ng mga China Coast Guard. So 5 oras daw nagkaroon yan ng negosasyon. Ang ending, atras tayo, balik na lang tayo sa ating pinanggalingan. Sa kritikal na kondisyon na anya ang supply ng mga PCG personnel na nasa Teresa Magbanwa. Ito yung Teresa Magbanwa. Ito alam ko tong nasa likod na to. Ano yan tawag dito helipad. Well, tignan natin yung ibang kuha niya. Hanapin natin sa Google.
Okay, so ito yung BRP Teresa Magbanwa mga tol. Yan, kung makikita nyo sa likod, meron niyang H o helipad na pwedeng lapagan ng mga helicopter mga tol. 'Di ba? Kung nahihirapan ng ating Coast Guard na magdala dyan through boat o through vessel mga tol, pwede naman siguro silang magdala ng ano dyan, ng supply sa pamamagitan ng helicopter. 'Di ba? Halimbawa, isang malaking helicopter, yung basta yung kakasya rito sa helipad na yan, 'di ba? Pwede silang magdala diyan. Kung at least meron na sila pantawid sa isang buong araw o sa isang 2 araw, 3 araw mga tol. 'Di ba? O kaya sa mga susunod pang araw, 1 linggo, sabihin nating pang 1 linggo yung supply, 'di ba? O kung kukulangin ng isa, 'di ba? 2, 3, 'di ba? 'Yan ang pwede nilang gawin kasi may lapagan naman ng helicopter 'yan eh. So nakikita natin mga tol, isa 'to sa mga opsyon na pwedeng gawin ng ating Coast Guard, no? Oo, talagang mahihirapan sila ngayon mag-supply gamit ang mga vessel nila kasi nga talagang hinarang sila eh. 'Di ba? Napakaraming mga nakaharang ngayon diyan at pinapalibutan ngayon 'to ng napakaraming Coast Guard ng China, mga tol. So kung ipipilit natin yung mga barko natin na magdadala ng supply para isang supplyan lang, eh talagang mabibigo lang tayo doon. Mawawala talagang wala silang mahahatid na supply kasi ayaw naman natin silang palagan eh, 'di ba? Kung tutuusin, kayang-kaya natin maghatid diyan kahit barko lang kung papalagan natin yung mga 'yon. Eh kaso ayaw nga natin pumalag eh. Eh di iwas na lang din tayo para wala nang masirang mga barko natin. Kasi kung ipipilit natin ang barko tas wala naman tayong balak pumalag, mabubutas lang 'yun pag binangga tayo, 'di ba? So gawin na lang natin, gamitan na lang natin sila ng helicopter, 'di ba? Puwede 'yan dito sa may bandang likod, 'di ba? 1, 2, 3, mas mabilis pa nga pag helicopter dahil mas mabilis ang andar nun, eh, 'di ba? Ito matindi, iniisip ba natin na yung helicopter natin pababagsakin ng China? Aba matindi na 'yun pag ginawa ng China 'yun, 'di ba? Anyway, tuloy natin 'tong balita mga tol. The essential supplies and the food requirement for us to feed our crew on board Teresa Magbanwa is already critical. Oh. Bandang second Critical na oh, 'di ba? Critical na daw, sabing gano'n. week o third week pa anya ng Agosto, huling nadalhan ng mga essential supplies ang Teresa Magbanwa bago naging agresibo ang China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Yan, 'di ba? Kung ipipilit natin yung mga barko natin, mga tol, magkakanda butas-butas lang 'yun, mga tol. Kasi hindi naman tayo pumapalag eh. Okay sana kung papalagan natin sila, worth it yung magiging butas ng barko natin kasi talagang lumaban tayo. Pero kung hayaan lang natin sila, nagpakaltok lang tayo, nagpakutos lang tayo sa kanila, iisip na lang tayo ibang opsyon. Ang Teresa Magbanwa ay na-deploy sa isang extended patrol sa Escoda Shoal mula pa noong April 2024. Napakatagal Dahil na. hindi ito nakadaong sa isla, umaasa lang ito sa resupply mission mula sa ibang barko ng PCG. Samantala sa mapang ipinakita ng PCG kanina, nasa halos 40 mga Chinese maritime militia ang nakapalibot ngayon sa Escoda Shoal. 36 na Chinese maritime militia vessel, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese resupply vessel. Kaya kahit malampasan man ng 2 PCG vessel ang 6 na Chinese vessel kahapon na lumigid sa resupply mission, ay mas marami pang mga barko ng China ang nag-aabang sa kanila bago marating ang Teresa Magbanwa. Kaya nga eh, talagang mahihirapan sila dyan mga tol kung barko, wala. It just Banggaan talaga ang mangyayari dyan. goes to show that they are blatantly disregarding the provisions of UNCLOS and no longer respect the 2016 Arbitral Award. Oo, alam natin yun. Talagang wala silang respeto dun. Ayon sa PCG, patuloy pa rin silang nagpaplano ng estratehiyang gagawin upang mapadalhan pa rin ng supply ang kanilang mga personnel na nasa Teresa Magbanwa. Wala nilang balak ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ang asset nito sa Escoda Shoal na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we are coming up with different strategies to ensure that we can still provide essential supplies to our personnel. And as of this time, I'm not at the liberty to disclose this to the public. JP Nunez. Buti naman, no? Buti naman at wala tayong balak tanggalin yan. Pero tulad nga ng sinabi nila mga tol, iisip sila ng paraan, nagpaplano sila ng strategy, leave it to them na lang, no? Let's leave it to them. Pero tignan natin mga tol kung anong gagawin nila.
Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.